Hello guys, andito na naman tayo sa panibagong video. Ang kwento na ito ay tungkol sa mundo na tinamaan ng isang ice age. Sa kabila nun may isang tao naman ang nakapaghanda dahil alam niya na mangyayari ito. Nagsimula ang kwento ng tapusin ng mga tao ang ating bida na si Zhang Yi. Ang nararamdamang sakit ni Zhang Yi ay talagang napakasakit. Ngunit mas lalo pa itong sumakit nang makita niyang kasama pala ang matagal niya ng crush sa pagtapos ng buhay niya. Ito ay humingi ng ekstrang pagkain dahil siya ang dahilan kung bakit pinagbuksan sila ng pinto ni Zhang Yi. Si Zhang Yi ay humihiling na sana magkaroon siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Para bawian ang mga ito ng mas malala at mas masakit pa ng 100 beses. Si Zhang Yi ay nagising na sa inaakala niyang panaginip lang. Hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya. Tinignan niya naman ang date sa kanyang cellphone. Nalaman niya na may 1 buwan pa bago tumama ang matinding taglamig sa kanilang mundo. Naiisip niyang muli siyang binigyan ng pagkakataon para mabuhay. Pagkalipas ng 3 buwan may tatamang supernova sa kanilang mundo. Dahilan para magyelo ang mundo nila ng matagal na panahon. Na kahit ang mga tao ay mahihirapan makasurvive. Siya ay supervisor ng supermarket sa Robinson, kaya naman hindi siya mahihirapan sa pag-imbak ng pagkain na kakailanganin niya. Siya ay galit na galit pa din sa mga pumatay sa kanya noong nakaraan buhay niya at balak niya pagbayarin ang mga ito. Siya ay lalabas para maghanda na sa darating na matinding taglamig. Naisip niyang kailangan niya ng mga napakaraming pagkain, mga paglilibangan, at sandata para labanan ang mga gusto umulit na patayin siya. Nakaramdam siya ng parang may pumasok sa mata niya. Akala niya may alikabok ang pumasok sa mata niya. Nalaman niyang siya ay nagkaroon ng kakayahan para makapaglagay ng kahit na ano sa kanyang space storage. Naiisip niya kung may pagkakataon lang sana siyang limasin ang lahat ng mga resources sa kanyang pinagtatrabahuhan, magiging sapat na yon para makasurvive siya. Si Zhang Yi ay nagutom kaya naman balak niya pumunta sa mamahaling restaurant upang kumain ng masasarap. Dahil sa pagkatapos tumama ang ice apocalypse sa mundo nila, wala na siyang pagkakataon makakain ng masasarap na luto. Si Zhang Yi ay in-order lahat ng mga masasarap at mamahaling pagkain sa 5-star restaurant at nagpakabusog ito ng sobra. Habang kumakain siya iniisip niyang sa hinaharap ang 1 cup ng noodles ay sobrang halaga na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking pera. Si Zhang Yi ay hinabol ng tauhan ng restaurant para ibigay ang VIP card nito dahil umabot sa $50,000 ang kanyang bill. Sinabi naman ni Zhang Yi na hindi niya na kailangan yun. Nakita at narinig naman ito ng dati niyang crush na pumatay sa kanya noong nakaraang buhay ni Zhang Yi kasama ang kaibigan niya. Sinabi ng kaibigan niya, Fang Yuqing, ang swerte mo, mukhang mayaman ang may crush sayo. Sa isip naman ni Fang Yuqing akala niya hindi mayaman si Zhang Yi. Ngayong alam niyang mayaman pala ito, balak niyang mapalapit kay Zhang Yi. Si Fang Yuqing ay lumapit na kay Zhang Yi upang dumiskarte sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Zhang Yi dito habang nagpapakyut. Sa isip naman ni Zhang Yi gusto niya na tapusin ang witch na ito. Ngunit naisip niyang hintayin na lang ang taglamig para maranasan ito ang hirap sa hinaharap. Balak niya pahirapan ito ng dahan-dahan. Sinabi niya na siya ay mag-shopping sa supermarket. Sinabi naman ng mga ito na may bibilhin din sila sa supermarket. Kaya naman inalok nila si Zhang Yi na samahan na lang siya. Nagtataka ang mga ito dahil sobrang dami ang binibili ni Zhang Yi at inakala nilang magdadaos ng party si Zhang Yi. Sinabi naman ni Zhang Yi na kailangan niya maghanda dahil baka sakaling may dumating na apocalypse sa mundo nila. Na ikinapagtataka naman ni Fang Yuqing. Sinabi ni Fang Yuqing na ilibre naman niya sila ng kaibigan niya ng dinner dahil tinulungan daw nila si Zhang Yi. Sinabi ni Zhang Yi na medyo busy siya ngayon, kaya naman sa susunod na buwan na lang niya sila ililibre. Sinabi naman ng kaibigan ni Fang Yuqing na napaka-cheap ni Zhang Yi dahil hindi man lang niya, kaya ilibre sila. Sinisiko naman niya ito para manahimik na. Sinabi niya naman na si Kaining na kaibigan niya ay medyo pagod. Kaya naman huwag seryosohin ni Zhang Yi ang sinasabi nito. Agad naman nagbait-baitan ang mga ito sa harap ni Zhang Yi. Sinabi naman ni Zhang Yi na huwag silang mag-alala dahil hindi siya nagtatanim ng galit sa kapwa niya. Sila ay nakarating na sa building kung saan sila nakatira. Sila ay tapos na mag-shopping ng mga pagkain ni Zhang Yi. Ang dalawa naman ay pagod na pagod sa paglilibot at pamimili ng mga pagkain ni Zhang Yi. Pinili ni Zhang Yi na manatili sa tinitirhan niya ngayon at hindi pinili ang lumikas dahil gusto niya pahirapan ang mga taong nagpahirap sa kanya noong nakaraang buhay niya. Si Auntie Lin naman ay nakita sila Fang Yuqing na maraming pinamili.
Akala niya kanila Fang Yuqing ang mga pagkain. Sinabi naman ni Fang Yuqing na kay Zhang Yi lahat ang pagkain na yon. Si Auntilin naman ay humingi ng pagkain sa kanya. Ang apo niya naman ay dumadampot na ng Toblerone kahit walang pahintulot niya. Kinuha niya naman ito pabalik at sinabing sa kanya, lahat yun, at siya lang kakain ng lahat ng yun. Nainis naman si Auntilin kay Zhang Yi sa damot nito. Ang bata naman ay sinabing ibalik ang Toblerone niya kung hindi papatayin niya si Zhang Yi. Magsalita ka pa ng masama sa akin, sasampalin kita kahit bata ka, sabi ni Zhang Yi sa bata. Umiyak naman ang bata sa sinabi ni Zhang Yi. Ang tanda mo na pumapatol ka pa sa bata, sabi ni Auntilin. Dagdag pa ni Auntilin, ibigay niya na ang Toblerone, babayaran niya na lang siya mamaya. Nagpagod akong bumili nito, kaya naman bilhin mo ito ng mas mahal sakin, sabi naman ni Zhang Yi. Sila Zhang Yi at mga alalay niya ay umalis na. Habang si Auntie Bebang naman ay pinagbantaan si Zhang Yi na mananagot siya dahil siya ang leader ng neighborhood committee nila. Sila ay nakarating na sa room ni Zhang Yi. Sinabi naman ni Fang Yuqing na huwag kalimutan na ilibre sila sa susunod ng kaibigan niya. Nangako naman si Zhang Yi sa mga ito. At sinaraduhan na sila ng malakas. Nilagay na ni Zhang Yi ang mga pinamili niya sa space storage niya. Naisip ni Zhang Yi na gawing matibay na fortress ang kanyang kwarto na hindi basta-basta masisira. Naiisip niyang magiging napakaastig niya kapag dumating na ang matinding taglamig. Iniisip niya rin kung saan siya kukuha ng mga baril at iba pang sandata. Siya ay meron pang 1 buwan para ibenta lahat ng kanyang ari-arian para mapunan lahat ng kanyang pangangailangan. Kinabukasan, napansin niyang ang mga prutas, gulay at karne ay hindi nasira. Ngunit ang isda na buhay niyang nilagay sa space storage ay nabulok. Napagtanto niyang hindi siya pwede mag-imbak ng mga buhay na pagkain sa space storage niya. Sinubukan niya mag-order ng mga luto na pagkain at ilagay ito sa space storage. Kinontak niya naman ang mamahaling restaurant para mag-order ng mga mamahaling pagkain. Sinabi niya magkakaroon ng malaking party sa kanila. Kaya naman pumayag ang manager ng restaurant sa dami ng order ni Zhang Yi. Ngunit kailangan niya mag-deposit ng $200,000 dahil umabot ng kulang-kulang 1 milyon ang kanyang order. Sinabi niya namang walang problema at tinanong ang bank account number ng pagsesendan niya ng pera at ilalagay niya na ito sa kanilang bank account. Ang mga pagmamay-ari niyang lupa ay sinanla niya na pati ang kanyang tricycle na Kawasaki. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sa plano niya sa kanyang bahay. Siya ay nagkwekwenta ng mga magagastos niya, ngunit talagang hindi sapat ang kanyang pera. May lalaki na kapansin sa kanya na mukhang kailangan niya ng pera. Tinanong siya nito kung kailangan ba ni Zhang Yi ng pera. Sumagot naman siya ng oo, kailangan niya ng pera. Subukan mo sa kumpanya namin, madali lang ang umutang ng pera, sabi ng lalaki. Tinanong naman niya ang lalaki kung kaya ba nila pahiramin siya ng milyon-milyon na halaga. Sinabi ni Zhang Yi na gusto niya humiram ng 5 milyon, babayaran niya sila pagkatapos ng 3 buwan. Ang lalaki naman ay sinabing kaya nila pahiramin siya ng ganong kalaking halaga. Kaya naman pinakilala na siya ng lalaki sa manager ng kumpanya. Tinanong ng manager kung magkano at kailan siya magbabayad. Pinaalalahanan naman siya na malaki ang interest nila sa kumpanya nila. Sinabi naman ni Zhang Yi hindi problema yon sa kanya dahil sigurado siyang makakabayad din siya bago mag-3 buwan. Siya ay pinahiram ng 5 milyon at bago mag-3 buwan, kailangan niya ito mabayaran ng 7 milyon. Nagpasalamat naman si Zhang Yi sa manager. Ngunit kailangan ng manager ng patunay na kaya ni Zhang Yi magbayad kung sakaling maubos niya ang 5 milyon na utangin niya. Si Zhang Yi ay pinakita ang papel ng lupain niya at meron pa siyang Mercedes-Benz. Kung sakaling hindi siya makabayad sa tamang oras, maaari nilang kunin ito sa kanya. Hindi naman pumapayag ang manager dahil mukhang lugi siya sa gagawin nilang deal. Humingi si Zhang Yi ng 4.5 milyon kapalit ng mga ari-arian niya kapag hindi siya makabayad ng utang niya. Tuso naman ang manager kaya hindi pa din ito pumayag. Sinabi ni Zhang Yi na kahit 4 milyon na lang iparahiram sa kanya ngayong araw, handa pa rin siyang magbayad ng 7 milyon bago mag-3 buwan. Ang manager ay pumayag na dahil sa laki ng interest na makukuha nila kay Zhang Yi. Sa isip naman ni Zhang Yi ay hindi na siya masisingil ng mga ito dahil makalipas ang 1 buwan magyelo na ang buong mundo. Ang lalaki at ang manager naman ay masaya dahil naka-jackpot sila ngayong buwan at hindi na nila kailangan pa intindihin ang performance ng kumpanya nila ngayong buwan. Ang dalawa ay gusto imbestigahan pa si Zhang Yi kung may mga ari-arian pa ito upang maisanla sa susunod na mangailangan ulit ito ng pera.
Si Zhang Yi naman ay nagpapasalamat sa dalawang baliw na nagbigay sa kanya ng libreng pera. Natanggap niya na ang pera at meron na siyang sapat na pera upang simulan ang plano niya. Si Zhang Yi ay pumunta sa isang sikat na kumpanya na nagpro-provide ng security system ng mga bahay o buildings. Nabalitaan niya na ang kumpanyang ito ay gumawa ng isang security system sa isang anak ng business tycoon, na kahit magkaroon ng kahit anong apokalipse ay magkakaroon pa rin ito ng normal na pamumuhay. Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Wu Hairen, ang manager ng department. Tinanong niya si Zhang Yi kung ano ang gusto nito. Sinabi naman niya na kailangan niya na gawaan siya ng anti-apocalypse na bahay. Pinagmalaki ng lalaki ang magandang reputasyon nila sa paggawa ng security systems kay Zhang Yi. At pinakita ang mga pagpipilian niya na design para sa kanyang bahay. Si Zhang Yi ay nakapili na ng design para sa kanyang defense system na gagawin para sa kanyang bahay. Ang lalaki ay iniisip na ang rason ni Zhang Yi na pang-apokalipse ay pang-isip bata. Ngunit wala siyang magagawa kung hindi gawin ito para sa kanya dahil kikita naman ang kanilang kumpanya sa mga katulad niya. Ang lalaki ay nagtataka sa napiling design ni Zhang Yi dahil pang-fortress ito. Tinanong rin ito ni Zhang Yi kung may alam ba siya kung saan siya makakakuha ng mga baril at iba pang sandata. Tinanong naman siya ng lalaki kung may mga kaaway ba ito. Sinabi naman ni Zhang Yi na meron nga at delikado ang mga ito dahil may mga baril ito. Ang gagawing safe house para sa kanya ay nagkakahalaga ng 8 milyon, kaya naman humihingi si Zhang Yi sa lalaki na sana mahanapan niya siya ng makukuhanan ng mga baril at sandata. Sinabi naman ng lalaki na abutin ng kalahating buwan ang pag-ayos nila sa kanyang bahay. Kaya naman sa oras na yon, tutulungan niya siyang makahanap ng pagkukuhanan ng mga baril at iba pang sandata. Si Zhang Yi ay naisipang pumunta sa hunting club. Siya ay nakapunta na sa lugar. Nakakuha na siya ng crossbow na dagdag sa mga gamit niyang pang self-defense. Siya ay nakarating na sa parking area. Hindi naman pinayagan ng lalaki na ipasok ang mga order dahil wala pa ang taong nag-order nito para i-confirm ang order. Dumating na si Zhang Yi sa lugar, kaya naman sinabi niya kay Uncle Yu na hayaan niya na ang mga ito makapasok. Nagtataka naman si Uncle Yu dahil dosi-dosi ng food trucks ang mga dumarating para mag-deliver. Ang mga taga-deliver naman ng pagkain ay nagtataka sa dami ng order ni Zhang Yi. Ang mga kapitbahay naman ni Zhang Yi at nanunood sa gilid at hindi makapaniwala ito dahil milyon-milyon ang halaga ng inorder niya galing sa sikat na restaurant. Si Fang Yuqing naman ay may balak na gawin para magustuhan siya ni Zhang Yi at pakasalan siya dahil nakikita niyang sobrang yaman pala ni Zhang Yi. Inutusan na ni Zhang Yi ang mga taga-deliver na ilipat na nila ang mga pagkain sa warehouse. Napansin naman ni Zhang Yi si Fang Yuqing na nagpapakyut. Ngunit sa isip niya papahirapan niya ito pag sumapit na ang matinding taglamig. Binalita na ng delivery guy na tapos na nilang ayusin ang mga pagkain sa warehouse. Good work, pupunta na ako para tignan, sabi ni Zhang Yi. Siya ay nakarating na sa warehouse. At nagsimula na itong ilagay ang mga pagkain sa kanyang space storage. Masaya si Zhang Yi dahil sa kanyang kakayahan makapag-imbak ng masasarap na pagkain nang hindi ito nasisira. Kinabukasan sinimulan ng gawing fortress ang bahay niya. Ang mga kapitbahay niya naman ay nagtataka kung ano nga ba ang ginagawa ni Zhang Yi. Iniisip rin ng mga ito na nababaliw na siya. Ang security system manager ay sinabing nakahanap na siya ng makukunan niya ng armas, ngunit mahal ang presyo nito. Nag-reply naman si Zhang Yi na okay lang basta maganda ang quality ng mga ito. Si Zhang Yi ay nagpaalam na muna sa mga gumagawa ng kanyang fortress dahil tutuloy muna siya sa kabilang hotel. Huwag kang mag-aalala, kami ng bahala, sabi naman ng mga gumagawa. Ang mga kapitbahay niya ay iniisip na baliw na siya. Ngunit sa isipan ni Zhang Yi sinabi niya na maghintay lang kayo ng 1 buwan, tignan natin kung sino ang magmumukhang baliw. Si Zhang Yi ay pumunta sa bayaw ng katrabaho niya noon para bumili ng marami supply ng gamot. Nagpasalamat naman ito dahil sa magandang offer na binigay sa kanya at sinabing babayaran niya sila sa susunod na buwan. Si Zhang Yi ay pumunta sa warehouse na kung saan may maraming stocks ng mga pang-araw-araw na pwedeng magamit. Sinabi ni Zhang Yi na kailangan niya malimas ang lahat ng ito bago dumating ang Ice Age Apocalypse. Habang naglalakad si Zhang Yi, narinig niyang niyayaya ni Zhao Peng si Fang Yuqing sa isang concert. Tumanggi naman si Fang Yuqing at sinabing may date siya sa araw na yon. Ikinalungkot naman ito ni Zhao Peng. Nakita ni Zhao Peng si Zhang Yi
At pinagalitan niya ito dahil nagreklamo si Fang Yuqing sa kanya noong nakaraan na pinagbuhat ni Xiang Yi si Yuqing ng mabibigat. Sinabi naman ni Fang Yuqing na ayos lang siya at wag na mag-alala. Sa isip naman ni Xiang Yi na lagot kayo sa akin kapag nag-ice age na. Si Fang Yuqing ay sinasabi na medyo masakit ang kanyang likod dahil hindi sanay ito magbuhat ng mabibigat. Dahil patay na patay ito kay Yuqing. Sinabi naman ni Zhu Peng na magbayad si Xiang Yi ng $500 para makapagpagamot si Fang Yuqing. Nagkusa siyang buhatin ang mga dala ko kaya naman wala akong kasalanan dyan, sabi ni Xiang Yi. At sino ka ba para kausapin ako ng ganyan, sa tingin mo ba takot ako sayo, sabi ni Xiang Yi ng may malakas na boses. Nakikipag-usap lang ako sayo, hindi mo kailangan sumigaw, sabi ni Zhu Peng. Sinabi ko naman sayo hindi mabuting tao si Xiang Yi kaya naman layuan mo na siya, sabi niya kay Yuqing. Nagtataka naman si Fang Yuqing dahil biglang nagbago si Xiang Yi. Dahil noong mga nakaraang araw naman ay patay na patay ito sa kanya at lagi pang nagme-message ng good night sa kanya. Sa hotel na tinutuluyan ni Xiang Yi pansamantala, nag-message si Fang Yuqing sa kanya at pinansin ang mga kakaibang ginagawa ni Xiang Yi. Tinanong din ito kung mayroon bang hindi magandang mangyayari para gawin niya ang mga ginagawa niya. Hindi naman nireplyan ito ni Xiang Yi. Hindi na tayo nagkakausap, nalulungkot na ako, sabi ni Fang Yuqing sa mensahe. Ngunit hindi nireplyan ito ni Xiang Yi. Naiinis naman si Fang Yuqing dahil siya na ang nag-first move, ngunit hindi siya pinapansin ni Xiang Yi. Kakaiba nga ang kinikilos ni Xiang Yi ngayon, nag-order siya ng napakaraming pagkain na para bang mauubusan ng supply ng pagkain, sabi ni Kai Ning. Tinanong ni Fang Yuqing ang kaibigan niya kung meron nga ba talagang mangyayaring hindi maganda. Baliw ka ba, kung meron man mangyayaring hindi maganda ibabalita nila sa news yun, sabi naman ni Kai Ning. Mag-relax lang tayo, kung mag-imbak man tayo ng mga pagkain pagtatawanan lang tayo ng mga kapitbahay tulad ni Xiang Yi, dagdag pa ni Kai Ning. Makalipas ang isang linggo, si Xiang Yi ay meron ng baril. Komportable na siya sa kaligtasan niya sa parating na Ice Age Apocalypse. May nag-doorbell sa kanyang pintuan. Mayroong package ang dumating para sa kanya. Meron na akong mga emergency na gamot, may isa na lang ang kulang, sabi ni Xiang Yi. Si Xiang Yi ay nagpasalamat sa manager sa security manager at sinabing satisfied siya sa ginawa nila sa kanyang bahay. Nagpasalamat naman ito sa papuri ni Xiang Yi. Kung wala ka ng ibang kailangan, pakiusap sa loob ng 3 buwan, inaasahan naming nabayaran mo na ang lahat ng kulang mo, sabi ng manager. Walang problema dyan, sabi naman ni Xiang Yi. Nagpaalam na ang manager. Sa isip naman ni Xiang Yi, sinabi niyang buti kung masingil niyo ako kapag nagyelo na ang buong mundo. Ang ibang order niya ay dumating na. Siya ay pumunta na din sa kung saan siya nagtatrabaho. At inalok ang mga trabahante ng buko juice. Ang mga ito ay pagod na pagod kaya naman ang lahat ay uminom nito. Ang gamot pampatulog na nilagay ni Xiang Yi ay may 30 minutes bago umepekto. Makalipas ang kalahating oras, ang mga katrabaho niya ay masarap na ang tulog. Si Xiang Yi ay pumunta na sa warehouse. At nagsimula na ito kunin ang lahat. Ang mga nakukuha niyang gamit ay nakaayos na sa loob ng space storage niya. Sa bilis niya, hindi na magtatagal matatapos niya na limasin ang lahat ng supply dito. Siya ay may napansin na nakahiwalay na box. Binuksan niya ito at nalaman na ito pala ang bagong pinagawa na jacket ni Kuya Will na kayang makasurvive kahit umabot pa sa -100 ang lamig. Tuwang-tuwa ito dahil matagal na nitong gusto magkaroon ng jacket ni Kuya Will. Ang warehouse ay ubos. Confident si Xiang Yi na kahit dumating ang taglamig wala na siyang magiging problema. Para hindi siya panghinalaan, uminom rin siya ng pampatulog para makatulog din siya. Ang mga tao ay naguguluhan na. Si Xiang Yi ay kausap ang manager at pinaghihinalaan niya si Xiang Yi. Paano ko naman matatangay ang lahat ng iyon sa maikling oras lang, sabi ni Xiang Yi. Sinabi naman ni Xiang Yi na i-report niya na lang ito sa mga superior nila. Pumayag naman ang manager sa sinabi ni Xiang Yi. Sinabi ni Xiang Yi na huwag na silang mag-alala dahil imbestigahan lang sila at wala silang kahit anumang babayaran, subukan na lang nila makipagkoordinasyon sa mga investigador. Salamat supervisor, sabi naman sa kanya ng mga kasamahan niya. Sinabihan niya na huwag matakot ang mga ito, lalo na kung wala naman talaga silang ginawang kasalanan. Ang investigasyon ay tapos na. Pinaalalahanan naman siya ng pulis na huwag siyang lalabas sa Tianhai City dahil kung sakaling may malaman silang bago sa pag-iimbestiga nila, kailangan nila makausap agad ang mga ito.
Siyempre, hindi ako pupunta kung saan, sabi naman ni Xiang Yi nang may kumpiyansa sa sarili. Mula sa malaking screen naman binabalita na magkakaroon ng makapal na pag-snow sa syudad nila ngayong araw. Tumingin si Xiang Yi sa kalendaryo at sinabing 2 araw na lang. Ang paligid ay nagsisimula ng bumagsak ang snow. Napakalamig ngayon kumpara sa mga nakaraang taon, sabi ng mga tao sa gilid-gilid. 2 araw mula ngayon hindi na magiging tulad ng dati ang mundo, sabi ni Xiang Yi habang naglalakad na pauwi. Makalipas ang 2 araw. December 12, 2 a.m. tumama na ang supernova sa kanilang mundo. Sa labas ay nagsimula ng bumuhos ng napakadaming snow. Nagsimula na, sabi naman ni Xiang Yi. Si Xiang Yi ay masarap ang tulog nang biglang may tumatawag sa cellphone niya. Si Fang Yuqing pala ito. Bakit ka tumatawag ang aga-aga pa, sabi ni Xiang Yi. Ang lamig ng panahon ngayon, alam mo bang mangyayari ito, kaya ka nag-stock ng maraming supply ng pagkain, tanong ni Fang Yuqing. Sinabi lang sa akin ng kaibigan ko pero hindi ko inaasahan na magiging ganito pala kalala ito, sabi naman ni Xiang Yi. Kaya naman pala nag-stock ka ng napakarami, sabi ni Fang Yuqing. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na magkakaganito pala, nilalamig na tuloy ako, dagdag pa ni Fang Yuqing na nagpapakyut pa rin kay Xiang Yi. Yun lang ba sasabihin mo, kung wala napapatayin ko ng ang tawag? Nagalit si Fang Yuqing sa kanya dahil pinatayan niya na ito kaagad. Nagtataka si Fang Yuqing kung ano ang maling nagagawa niya kay Xiang Yi. Inisip niya rin kung paano siya mapapalapit kay Xiang Yi. Si Fang Yuqing ay gusto mapalapit kay Xiang Yi dahil alam niyang maraming pagkain na itabi ito. Nag-send naman ng picture ng pagkain niya si Xiang Yi kay Fang Yuqing at sinabing napakasarap ng pagkain niya ngayon. Nalaman naman agad ito ni Fang Yuqing na ito ay mamahaling steak at mamahaling wine. Naiinit si Fang Yuqing sa pamumuhay ngayon ni Xiang Yi. Nag-reply si Fang Yuqing na gusto niya din kumain ng steak at red wine. Kung gusto mo bumili ka rin, sabi ni Xiang Yi. Si Fang Yuqing naman ay naiinis dahil sa sinabi ni Xiang Yi. Ngunit pinipigilan niya mainis dahil gusto niya makuha ang loob ni Xiang Yi. Binato niya na sa gilid ang cellphone niya dahil wala nang gana ito makipag-text kay Yuqing. Napansin niya naman ang tablet na kumukontrol sa kanyang security system. Kaya naman kinalikot niya ito. Kapag nalaman kong may nagtatago ng pagkain sa inyo nang hindi ko alam, ere-report ko kayo sa nakakataas, sabi ni Antelin. Antelin, alam mo ba kung hanggang kailan matatapos ang taglamig na ito? Si Xiang Yi naman ay dumating at sinabing paano kung tumagal ito hanggang wala nang makain ang lahat. Huwag niyo po sana kalimutan ang mag-like at subscribe para sa mga susunod pang chapters. Salamat po.